Isang lalaki mula sa Zamboanga del Sur, bigla na lang lumobo ang braso at nagkabukol-bukol pa. Hinala ng pamilya dahil daw ito sa kakambal niyang elemento. Hirap man daw makahanap ng magandang trabaho ang binatang si Bong mula Lakewood, Zamboanga del Sur. Itinuturing pa rin siya na kapaki-pakinabang at tigasin. Malimit daw kasi itong tiga-saing, tiga-linis at tiga-hugas ng mga plato. Tumutulong pa rin po siya sa gawain. Nakikita ko po sa ugali niya, siya ay mabait, masipag. Lahat ng ito, ginagawa raw niya para wag maging pabigat. Kahit pa meron siyang napakabigat na dinadala. Ang kaliwang braso kasi ni Bong lumobo. Gamay, muda ko po siya. Hunun na kamatangaya po, guwan pa, meka pa. Magyang kodak, sampai na magbugoto kaya may paabagal. Ang timbang nito, 5 kilo. Ang laman, lumawlaw na. Tinubuan din ng maliliit na bukol ang kanang braso, pati na ang kanyang batok at likod. Gidabo ko na dapat sama rin dumao, guwanan dapaan, masahit. At ang itinuturong dahilan ni Plani sa nangyari sa kanyang anak, ang pinaniniwalaan nilang kakambal nito. Tinalora ni Mamang, kakambalo doon ay milinto. Gagaan pa ba ang pabigat ng pabigat na problema ni Bong? Dito sa bahay ng kanyang kamag-anak sa Sitio Tuburan, nakikitira ngayon si Bong. At dahil kailangan niyang makisama at ayaw maging pabigat, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Mata o alas 2, mga gasok plato. Kung mo sabon, kanay po mawawid plato. Kung isa ka kamot, di kahawid ni. Madalas niya rin binibisita ang kanyang ina na si Plani sa kanilang bahay sa bukid, kung saan siya naman ang nakatoka sa pagtatanim ng kamote. Rak kang ulo ni naman doon. Kulay mo rak. Kung mangusok ko, sakit. Magrito ko gamakat. Dahil sa kanyang sitwasyon, hirap din siyang makahanap ng magkakasya sa kanyang damit. Kailangan kasi malaki ito at maluwag. Diyaga akong gambagad la ko, katulong ka na at biyang kanan. Hindi rin siya komportable sa pagtulog. Magilero, ribaw ang kamato, mag-street rod. Samantala, para hindi maburyong, inaaliw ni Bong ang sarili sa paglalaro ng bilyar. Kasi pag madlamat rindan, nung udak kamato, hinong danan, madlamat o uguno to rindan. Pero anumang iwas niya na mapansin ng iba, madalas pa rin daw siyang sentro ng atensyon. Mula tao sa kuwa, kay binuang sa kuwa. Kaya tuloy lumaking mahiyain. Minsan madaling magagalit, lalo na pag may naririnig siya na na salita na hindi maganda tungkol sa kanya, tinatawag siya na parang siyang alimango, ganun. Kung mula tao sila sa kuwa, suko man ko. Di na tuluay, malatan si Puna. Ano man ang ginahimo mo pag tinitignan ka nila? Tago. Dahil dito si Bong, hindi na raw nagka-interes pang tapusin ang kanyang pag-aaral.
kailaw ko riduan. Yung dangos ang dawra, napuli. Ang mga kauban, sige, silag lang tao. Yung daw rin ituburan. Mingaw rito. Yes, hilingan namin. Ang kanyang nanay Plani, may teorya kung bakit nagkaganito ang kanyang anak. Nung ipinanganak daw kasi niya si Bong, may iniluwal din daw siyang parang kakambal nito. Doon, may patay ako guminawa sito, dumanan. Miyuna ito, ayan, si Beng, may binaya ito dumanan. Guminawa, may andi danding, may nagkatahaw, di bon. Ipinaguhit namin ang sinasabi niyang kakambal. Tinubuan na matamba, niya kapo. Limpyo rin siya, di siya ugaw. Wala dugo-dugo. Limpyo, Ryan. Inani ba? Inani ang dagoy. Sa paniniwala nila, ang kambal daw ni Bong ang dahilan kung bakit lumobo ng ganito ang kanyang braso. Para raw kasi itong sumpa. May paturo dong kakambalo. Malaki yung paniniwala natin, no, kahit moderno na yung panahon sa mga ganitong elemento dahil matindi pa rin yung ating pagkatali doon sa ating katutubong pag-iisip. Marami ring mga lugar sa Pilipinas ang hindi pa rin talaga naaabot ng modernisasyon. So yung idea ng mga komunidad sa mga probinsya ay yung luma pa rin mga paniniwala. Minsan, hindi pa raw napatignan sa doktor si Bong. Malayo kasi sila sa ospital. Parang yalan mo sika pa nga. Lagan mo po sa mapasakap. Pilak mo? Yan, may pilak tayo. Andun mara. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakonsulta siya ng aming team sa isang espesyalista. Kung nakita natin ang patient, yung unang mapapansin mo yung pamamaga or swelling sa left side ng arm niya. So nakita natin na mayroong parang mga cyst area sa skin niya, sa arm, sa back, sa may neck. Meron ding mga slight deformity doon sa chest area niya. Ang general term siguro is lymphatic obstruction. Doktor na mismo ang nagsabi, ang sakit ni Bong hindi dahil sa anumang sumpa. Yung pamamaga niya, tinatawag na lymphatic system or lymphatic area. Yung skin, yung muscle, dahan-dahan nagre-react. So, lumalaki siya. May stretch. Pero posible nga bang bumalik pa sa normal ang laki ng kanyang braso? Dito do biopsy. Ang sa chest niya, dapat ma-CT scan. Sa arm niya, vascular study. Kung wala bang problema sa mga ugat-ugat, we can help the patient to ang itsura sa kamay niya at sa movement, makorek. Daga ako kaso ko ni para mapabulong na kamato. Nagpaabot ng regalo ang local government unit ng Lakewood. Ang opisina sa MSWD na andam para kaninyo nga tabang, apoy sleeping kits nga pwede ninyong magamit, no, para komportable mo sa inyong pagtulog. Nakakasiguro po kayo na yung ating tanggapan ay bukas para i-monitor yung kanilang kalagayan at maibigay pa natin kung ano pa mang tulong ang pwede nating maipagkaloob sa kanila. Na ating mga livelihood, kamo ang i-priority sa para matagaan mo o para sa inyong panginabuhian. Salamat. Niyago ba? Baka tibangan niyo. Salamat. Kung tutuusin, bawat isa sa atin, meron namang dinadalang mabigat na problema. Pero anumang suliranin, gumagaan kung meron sa ating nakikipagkapit-bisi. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.